hindi pala maganda si Wi-Fi 5, kundi napakaganda po. Lahat naman ng mga software na ginagamit natin maganda naman, pero meron tayong tinatawag na nagagandahan tayo. So dito meron tayong ang isang setup, isang order po ito. Ang gusto ni Sir is isang mini PC tapos tatlong sub window. Ang nakagandahan po dito sa sub window na sa amin sa Wi-Fi 5 is naka-auto select po yung coin slot niya. So bali ano na po yun, automatic na po yun siya na pag insert coin mo isang portal lang po ang makikita. Hindi kagaya ng ng iba. Hindi ko naman sinasabi na hindi sila maganda, pero dito napa-improve talaga nila yung yung problema natin. Halimbawa, meron kaming mga hapit meron kaming almost 20 sub window. 20 yun. So pag insert coins, kailangan mo pa mag-scroll down. Samantalang dito sa Wi-Fi 5, no need na. Okay? So ito po pala yung yung portal ni Wi-Fi 5. Ito po 'yon. Yan. So pagka mag-insert coin ka, merong welcome. Please insert coin. Thank you. Merong tunog. Okay. Ba, 5 pesos. Yun. Meron. 10 pesos. Tama piso. Tama din. Piso ulit. 10 pesos ulit. Ayan. Extend natin. So yan. Tapos dito sa system na to, pwede kang maglagay na kahit na ilang days. Yun. So dito ang rates. Kung halimbawa transfer ko ito dito sa ito sample 1. Si sample 1 kasi yan yung isa sa mga sub-window niya. Yan. So connected. Tingnan natin kung may time tayo. Meron din. Speed test nga. Kung okay ba. Tingnan mo jitter, 2 lang. Kasi yung developer kasi ng Wi-Fi 5, galing sila sa Microtech. Ito po yung pinakamura na setup na pang halimbawa mag-MediaCon ka, galing dito sa sa 5v5 mo, okay, dito sa LAN 2 at sa LAN 3. Tapos papuntahin mo dito sa ito. Halimbawa UTP cable lang kasi ang gamit mo. So ayan, i-connect mo lang diyan. Basta advice ko sa experience ko 70 meters lang po yung pinaka max na advisable for pag UTP cable. Pag medyo lampas na, mag-signal pa rin kahit na mag 100 meters ka, pero medyo alanganin na yung signal medyo mawawala na. So ewan ko lang sa iba kung anong gamit nila or anong experience nila, pero kung sa akin, kung meron naman kayong budget, mag fiber wire, tapos media converter. Kung meron din kayong budget, mag OLT na po kayo. Okay, so yan po yan. So ito po yung pinaka budget na setup. So dalawang sub window to, tatlong sub window to po. So malinis na po ito, harap, sa loob at sa labas. Wala ka nang makikita dyan marking. So wala nang kaba, safe na gamitin na po yan, pati po ito. So
Okay, so yun. Mag-video ako ulit yung yung medyo pricey naman na na setup. Okay? So, yung pricey, medyo may kamahalan siya pero mas maganda. Kasi ito kasi downside kasi nito, pag masyado nang malayo ang setup na ganito, networking nyo, medyo nasa halimbawa mga 5 or 10 na, medyo alanganin na yung connection nyo doon. Siguro naman lahat tayo alam yung photocopy, di ba? So yung picture, halimbawa dito, ito yung original, pina-photocopy mo, so ito na yung kopya mo. So ano na ang itsura nun, medyo blurry na. So, dito naman na naman siya, magkuha naman siya dito ng ng source. So parang photocopy ba? So just imagine, so sa ilang beses mong ginamit yung yung picture ng pa ulit-ulit, so ano mangyayari sa image or sa picture. So ganun din sa that is just my own understanding. Hindi po ako professional na networking. Hindi po ako nagtapos ng IT or engineering pero sa experience lang po. So mas maganda talaga OLT. So yun ang i-try natin. Ay, wala akong OLT pero yung thought, yung idea is parang ganun. Okay? Ito wala tong VLAN tagging, okay? Just lang, parang pure AP lang. So gawa tayo ng ng may VLAN tagging. So salamat po kay Sir Jonas at sa kapatid niya. Dito medyo kampante ako dito. Okay? So order po ito, i-deliver po ito bukas sa LBC. So yan. So kung meron kayong order po, message niyo lang po ako sa Facebook. Sa Facebook ko po ay Ronilo Di Ayon. Message niyo lang po ako.